Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, nako po, matindi to. Pres Marcos na taranta, biglang hinarap. Nako, VP Sara Duterte at tinuldukan na. Yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga kababayan, bago po natin simulan ang video ito, bago po natin bigyan ng komento, eto po, may share lang po ako sa inyo. Kasi ito po ngayon yung trending po ito. Dito nakafocus yung ating gobyerno, no? Yung Pilipinas, dito nakafocus. Eto po mga kababayan, no? Nakikita trending niya, siguro ko nabalitaan niyo na rin to, Philippines to build Taylor Swift concert ready, no? Stadium in Clark by 2028. So ano pong naiisip nyo mga kababayan about dyan, ha? Ako po kasi naisip ko agad yung keyword na 2028. Diba sa 2028 po mag-e-end na po yung term nila. Baka before pa mag-end yung term nila, magpa-concert muna, no? Pero sinasabi ng ating mga kababayan, anong pakialam namin dyan? Hindi naman yan ang problema ng Pilipinas, Pero bakit kayo dyan nakafocus? Biruin nyo, tatayo ng stadium. Samantalang, ano ba dapat unahin? Marami po kasing yung mga hospital nga natin, may nangangailangan, di ba? Kailangan pagandahin yung mga hospital, no? Yan po ang comment ng ating mga kababayan. Bakit po kailangan nating gumastos or bigyan ng pansin ang magkaroon tayo ng stadium para kay Taylor Swift, mga kababayan? Hindi naman siguro lahat ng Pilipino makikinabang dyan, Maaaring makinabang dyan yung ilan lang. Na talagang ay nako, kayo na lang po mga karibin natin. Sinishare ko lang po sa inyo kasi nagte-trending po sa sa social media. So ayan, anong masasabi niyo diyan mga kababayan? Dapat po ba talagang unahin itong stadium na ito para pagdating ng 2028 mag-party-party na? Nako, kayo na lang pong bahala. Ito pa isa mga kababayan, patungkol naman po ito kay Senator Jinggoy Estrada. Ang sabi ni Senator, ito nagrereklamo po si Senator Jinggoy Estrada, no? Hindi po, ito po yung problema ng ating bansa. Sa palagay ko kasi dito nakafocus yan, Hindi niya po nakikita yung mga problema ng mahalang mga bilihin, no? Nagsibalikan na naman yung mga adiktos. Hindi po ni Senator Jinggoy nakikita yan. Bagkus ito po ang nakita ni Senator Jinggoy, mga kababayan. Senator Estrada nagbabala versus TV movie producers, na lumalabag sa Eddie Garcia Law. Ano po ba ang Eddie Garcia Law, mga kababayan? No? Ito po yung Eddie Garcia Law. Nakasaad sa batas na itinakda sa 8 hanggang 14, no? Yan, 14 na oras lamang kada araw ang dapat na working hours ng manggagawa sa industriyang telebisyon at pelikula. Ano pong nirereklamo ni Senator Jinggoy Estrada? Ito po ang nirereklamo ni Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan. Sapagkat inaabuso di umano ang mga aktor, no? Or yung mga involved sa industriya ng entertainment. Yung shooting daw umaabot ng 20 hanggang 22 hours. So yan. Yan po ang problema ni Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan. May nag-comment nga, anong pakialam namin dyan? Anong pakialam ng mamamayang Pilipino about dyan sa
inirereklamo mo. Senator Jingo Estrada. Diba? Sabi nga, ilan lang naman ang mga artista, hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas ay artista. Diba? O yan po. Pero buti na lang at hindi ito. Ito, hindi na tumakbo ito si Senator Jingo Estrada. Pero si Senator Bong Revilla, ang kapal din, di ba? Tatakbo Yan po ang problema ni Senator Jingo Estrada. Kaya po ba mga kababayan anong masasabi nyo dyan sa pinagpupukusan nila, no? Hindi po sila nakapokus sa mga main problems ng Pilipinas no? Yung isa magpapatayo ng stadium para may pang-concert. Dito naman wala sigurong makitang problema kaya ito na lang ang problemahin ng Senado, no? Magtulungan kayong mga artista diyan. Ito na nga Kaya wag na po tayong boboto ng artista mga kababayan kasi isipin nyo industriya lang nila ang nakikita nila. Hindi yung buong bansa. Mga senador ito Dapat buong bansa yung kanilang binibigyan ng pansin. Hindi yung kung saan lang sila. Yan nga, pakapalan nito ng mukha di ba? Dapat nga hindi nila tinatalakayan diyan Yung mga artista, syempre, kung ako artista na senador, mahihiya ako Kasi, diba, parang lumalabas dyan, pinoprotektahan ko yung mga katulad ko, diba? Dapat, okay lang din naman yan kasi part yan ng part yan ng pagtatrabaho ninyo. Pero, anong mapapala ng simpleng mamamayan dyan? Dapat, marami po kasing problema ng Pilipinas kaya di ba? Kung una yung mga kababayan, kayo na lang pong bahala dito kay Senator Jingo Estrada, no? Sa bagay siguro pagkatapos niyang maging senador ayusin ko muna tong Eddie Garcia Law, no? Para may ma-election na naman mga producer. Ang tanong nga dyan, hindi ba bayad yung overtime ninyo? Kasi pwede naman yung mga artista, pwede naman hindi pumayag kapag hindi walang overtime, di ba? Bayad rin naman siguro. Eto nga yan, nakikita nyo yung problemang yan, nakikita nyo. Paano na lang yung mga private company, like mga food chain, di ba? Alam nyo po, nag-overtime rin sila yan ilang oras din yung nila yan. Pagtatrabaho pero hindi nyo nakikita. Kasi yung nakikita nyo lang, yung industriya ninyo, hindi nyo generalize, di ba? Lahat naman po ng mga nagtatrabaho ay nag-overtime. Sana generalize ninyo. Kabuuan sana, hindi lang yung pagiging artista. No, kasi hindi lang naman artista ang trabaho ng sambayan ng Pilipino, ilan lang naman ang artista. Diba? Sana bigyan nyo rin ng tuon yung mga nagtatrabaho sa mga, for example na lang sa call center, diba? Food chain, nag-overtime din yun ang mga yan Bakit hindi kayo gumawa ng batas patungkol dyan, diba? Bakit artista lang? Kaya wag na po tayong bumoto ng artista. Langhiya. Okay, ito mga kabayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Anong oras bigyan ng komento ang video ito? Eto na po. May partikular na ba nga panawagan ang mga kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor? Ella, bilang isang leader, dapat maging maingat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo. Ang lilinis nitong mga Oy, Regina, shout out. Ang lilinis nitong mga mga congressman, dapat daw mag-ingat si BP Sara sa kanyang mga statements, sa kanyang mga sinasabi. Bakit? Ano ba 'yung sinabi niya? Tagalog. Mga iyakin tong mga ito, mga balat sibuyas. Nakafocus kayo kay BP Sara. Ang lilinis ako may tanong ako sa inyo mga kampo ni Tamba. Ang lilinis ba ng mga bunganga ninyo? Ang lilinis ba ng mga dila ninyo? Iba nga sa inyo makasabi ng fugitive kay Pastor Tibuloy.
Alam mo, napaka-ipokrito ng ibang tao sa atin, ha? Kung makapon na kay BP Sara, akala nyo dami nyong nagagawa. Akala nyo hindi kayo tumatanggap ng kung ano-ano? Tigil-tigilan nyo nga. Napakasip-sip ninyo. Ano yan? Sa ngalan ng proyekto? Nagtatanong lang po, magkano po ba ang proyekto? Di ba? Kayo nga parte ng unity. Anong ginawa nyo sa kayong mga kampo ni Tamba? Niluto nyo si BP Sara? Niluto nyo? Oh. Tapos ngayon, pag may sinabi si BP Sara, bigla kayong pikon-pikon kayo dyan, iyakin. Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Buti nga sa inyo. Wala namang kwenta yung SONA na yan tanungin ko kayo, Kamara. Yung pinagsasabi ba ni Marcos sa SONA may katotohanan? Yung sasabihin, anong masasabihin niyang maganda ngayong SONA? Nagkakalat ang Pilipinas ngayon. Sa kangkungan tayo pupulutin. So yun mga kababayan, ito opinion ko lang po ito. Ito tatlo po yung nakikita kong babanggitin dyan sa sa sonang yan. Unang-una yung pamimigay nila ng ayuda, talagang ipagmamalaki nila yan, di ba? O, pangalawa yung panghuhuli ng yung di ba bulto-bulto na huhuli nila. Pero checkpoint naman at ipagmamalaki nila na wala na mga nagugurgur, di ba? Na mga niyan, mga involved. Diba? Walang nagugurgur. Ipagmamalaki nila yan. O ano pa? Ano pa ba ang pwede nilang ipagmalaki mga kababayan? O parang yun lang Ha? Well, yun po. Siguro ko, yun po yung babanggitin nila. Pambira, 4 na taon pa. Nakakaasar. At itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Sip-sip kayo, sip-sip. Kung sino ka man. Lonto Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession. Bilang isang leader, dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panik. So yan, wag daw lumikha ng panic mga kababayan. Sa palagay ko, wala namang nagpapanik na mga kababayan natin, no? Hindi naman siguro nagpapanik yung mga masa, no? Kayo lang siguro nagpapanik sa sinabi ni BP Sara. Wala namang nagre-react na nagpapanik sila Diba? Yung mga kababayan natin, mukhang natutuwa pa nga sa sinabi ni BP Sara. Yeah? Kaya nanonood ngayon, nagpapanik ba kayo sa sinabi ni BP Sara? Mukhang hindi di ba? Yung mga nagpapanik lang mga kababayan, yung siguro ko yung tinatamaan, no? Ng sinabi ni BP Sara. Sila lang siguro yung nagpapanik. Ano sa palagay nyo po mga kababayan? Ha? Yung mga, di ba? Yung mga sumasahod, di ba? Yun talaga yung mga nagpapanik kasi baka hindi na sila sumahod sa ulan. Kaya wala na, wag niyo sabi, kayo lang ang naglumili ka ng panik kasi yan, binibrainwash niyo na naman yung taong bayan. Diba? Ano kayo ng mga words na talagang, for example, panic, diba? Hindi naman totoong nagpapanik ng taong bayan. Kayo lang ang nagpapanik ng mga politiko, kura politiko, at ipalitiko. Kasi pag naging presidente si BP Sara, mga kababayan, wala ang mga ito. Ha? Wala na po silang makukurap. Hindi pwede yan sa mga Duterte. Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon, opinion patungkol po dito. Maraming salamat po.